motor, both is mixed. Anong mixed? May sensory siya, meron siyang motor. So, masense niya at mamove niya. Buha na. Okay? Okay na tayo. Sige. Some say merry money, but my mother said, bad business, more money. Okay, next. Let's have your eyes. Yan, eyes. This is the assessment, normal assessment of the eyes, no? Yan. Yan ang makikita mo sa mata mo, mata po ng katabi mo sa school, di ba? Yan. And then, we have the cross-section of the eye. This one is a cross-section of the eye. Now, we have the anterior and the posterior. The posterior is being governed by the aqueous humor. Am I right? Posterior. Vitreous humor pala. Sorry. Ang posterior po is vitreous humor, whereas the anterior is the aqueous humor. Okay. Kuha. Okay. Now, anterior aqueous, posterior vitreous. No? Now, paano natin yan ma-assess? Una is with your extraocular movements. Ito na yun. Squinting, also known as your strabismus. So, ano yun? Pagkaduling, or duling, or naduduling. Now, pag sinabi natin esotropia, anong esotropia? Ito, inward. Ano yun? Nakakaroon, no? Kuha. Ang exo is outward. Ang hirap po kasi hindi ko kaya yan. Pag ganun yung mata mo, ang inward, kaya natin lahat ang inward. Kasi kaya nyo. Kaya mo, gano'n mo lang. Tingin mo lang yung ilong mo gano'n ka na no? Eso na yan. Hypertropia. Ano yung hypertropia? Taas. Di ba may ibang duling na pataas? Okay, that is hypertropia. Upwards. And downwards, yung hypotropia. Okay, the direction of the eyeball. No, it can be unilateral, isang mata, or it can be both. Okay, it can be unilateral or it can be both. Now, ano yung refraction? Another thing to assess is the refraction. Kaya tayo? Now, in our refraction is the bending of the light waves. Di ba? Bending of your light waves. Di ba? Physics will tell us about this one. That's why I love physics more than chemistry. Oo. Gusto ko talaga maging physicist dati. Gusto ko mag-BS Physics, kaso nga lang, sabi ng tatay ko, kung hindi ka mag-medicine, professor ka lang. Huwag ka mag-physics, sabi niya. O, ano bang gusto mo? Gusto ko mag-philosophy. Oo. Sabi niya, hindi, philosopher ka na, hindi ko na kailangan. Hindi pala. Tapos gusto ko mag-BS Bio. Pag hindi ka mag-doktor, magiging professor ka lang. Tapos wala talaga. Sabi nila, mag-nursing ka. And I don't love nursing. I don't like nursing from the very beginning. I don't even know that there is a nursing course. What I know is, lahat ng puti, doktor. So, nung sabi ng tatay ko, mag-nursing ka, ganun, okay. And I love nursing during duty. Oo, love na love ko yung nursing during duty, pero during lecture, I don't like. Diba? Kasi may 4 hours na turo, ganyan, di ba? Paliwa lang, ganyan. Diba? So wala. Tapos, nag-nursing ko, tapos professor din pala yung bagsak. Di ba? So, wala talagang kawala maging professor ka talaga no? Now, ano yung refraction? Bending of light waves. Ano yun? It is a test whether you are a nearsighted or a farsighted. Now, myopia is nearsighted. O, ano yung nearsighted? Nearsighted. Or what we call short-sighted. Yung nakikita mo lang yung pinakaharapan mo. Or, yung iba nga, it's what? 1 arm length away lang. Or, is 2 arm length away. After that, wala na talaga. Nearsighted yan. Ito yung silang mga nasa unahan. Di ba yung iba, di makakakita pa yung sa likurang bahagi ng classroom. Okay.
That is nearsighted. Yung farsighted, pag nasa unahan, naduduling. Pero pag nasa likurang bahagi, sobrang clear. Ang sarap sa feeling, di ba? Oo. Sabi nga nila, what a feeling, di ba? Farsighted. Next. Yan. Farsighted. Lumagpas yung bending of the light waves. Okay. That's with our refraction. Next, ito na. Snellen chart. So sinabi na natin kanina, distance po ito, di ba? Distance. Hoy! Oh! Okay. Distance. Now, what is your consideration with your Snellen chart? Okay, mag-isa akong friend, di ba? Sabi sa hospital, ganyan. O, sabi agad ng doktor, sige, i-test mo yan for visual acuity, no? Visual acuity. Anong cranial nerve to? Optic. Di ba? Kasi ang oculomotor is the eye movements. Very good, no? Okay. Now, sabi agad ng doktor, sige, test mo agad yung ano yan, mag-Snellen kayo doon. Kinuha agad ng friend namin ng pasyente, dinala agad niya, 20 feet. Okay. Nay, ha? Okay. Ituturo ko, Nay. Okay, magsalita ka kung ano yung nakita mo. Ganyan. Sabi niya, Nay, ito, basa. Ang pasyente hindi nakabasa. So, anong sabi niya? Move forward. One step. Hindi pa yung nakabasa. Hindi pa yung nakabasa hanggang sobrang lapit na. Nakagano na siya sa Snellen chart. Hindi pa yung nakabasa. Because my friend, okay, nakalimutan niya tanongin, Nay, alam mo ba yung alphabet? Oh, pwede. Akala mo hindi niya nabasa. So pinalapit yung pala hindi niya alam ng alphabet. No? Yan yung pinagkaiba sa what we call learning, no? Sa development. Anong pinagkaiba ng learning sa ating development? Ang development, walang nagturo sa iyo. Example, talking. Hindi ka tuturuan na magsalita ka for as long as you hear. Kahit hindi ka nakakita, pag ikaw po ay nakakarinig, marunong ka later na magsalita. Now, speaking, that is what? Development. Ano yung learning? Ang learning is, dapat kang maturuan. Anong dapat maturuan nun? Reading. Reading is learning. Kasi kung wala magturo sa iyo anong sound ng R, hindi mo alam yan. Ha? O magkaiba yun, no? May development ka, walang nagturo sa iyo, meron kang learning na dapat kang turuan. Di ba? Okay. Now, anong gagawin natin sa Snellen chart? For assessment of visual acuity, we will assess first the level of knowledge ng pasyente. Kung kaya ba niyang magbasa. O? Kung alam ba niya ano yung mga letters na ito. Okay? Good. Okay. Now, meron tayo isang sinabi, di ba, na 2020 in adults and children age 6 and older, normal vision is measured as 2020. 6 years and older. Doon ka palang mag-2020. Pag 6 years and older. Pero pag ikay 5 years old, 2030 ka. Pag ikaw po ay 4 years old, 2040 ka. Pag ikaw po ay 3 years old or younger, 2050 ka. Kuha. So, anong ibig sabihin? We need to determine kung ano po ang edad ng bata. Okay? We need to determine the age of that child. Okay? Yes. Next. Perla. O, ano yung perla? Pupils equally round, reactive to light, and accommodation. Okay, pupils. And that, saan yung pupil? The white portion of the eye is the sclera. And then, di ba, yan. Then, meron ka pang isa dito. Okay. Yung pinpoint, itong sa pinakagitna na super dark is the pupil. Yung brownish is the iris. Di ba? Yung white is the sclera. Okay. Now, your pupils will react to light. No? Una, it must be equally round. Silang dalawa is equally round. Okay.
round ba yang iyong pupil? Round, normal. Normal to. Ano yung abnormal? Ang abnormal is what? Oval shape. Pwede mag-oval shape. Pero pag ganun mo pa, wala oval shape yung kanyang pupil. Anong ibig sabihin? Intracranial hypertension. Anong ibig sabihin? Sobrang pressure sa utak. It will cause an oval shape pupil. Instead na equally round sa kanya, oval. Yan. Next, reactive to light. Normal reaction to light is what? Normal. Okay, normal. Normal. O, normal tayo. Normal. Okay, ang normal is pag malayo, kung far, or near. Pag malayo, ano mangyari sa pupil? Dilate. Pag malapit, constrict. Very good. So, habang papalapit ang object, yung pupil mo mag-constrict. Kuha. Very good. Pag ilalayo mo yung object, ang pupil mo mag-dilate. Kuha na. And, harap. Ang mangyari, consensual response. Anong ibig sabihin ng consensual response? Silang dalawa parehas. Hindi pwede yung right pupil mo nag-dilate, yung left pupil mo constrict. Ay. May problema ka sa cranial nerve number 3. Pupil dilation. Di ba? Uy. Yes. So, ano abnormal? Abnormal is anisocoria or anisocoria. Unequal pupil. No? Buka. Ano yung accommodation? Alam mo, part and parcel ng reactive to light, yung nagsumunod, part and parcel niya is your accommodation. Part and parcel na. No? Now, that's why pag nag-assess ka na ng reactive to light, get the pen light, and then yung pen light mo is ilalapit mo o ilalayo mo, automatic na. Ma-assess mo na din. Buha. Okay na tayo. Sa perla. Next, eye abnormality. Eye abnormalities. Ano yung eye abnormalities natin? Isa-isayin muna natin. Una, conjunctivitis. Class. Alam po natin, pag may word na itis is an inflammation. So there is an inflammation of the conjunctiva. Inflammation of conjunctiva or conjunctiva. Anong ibig sabihin? There is redness, di ba? You have the conjunctival sac at may pamumula. Very good. Cataract. Cataract, there is opacity of the lens. Opacity of the lens. Kasi makita mo yan, parang nagkaroon po ng puti sa kanyang mata. Di ba? Next, glaucoma. Ang glaucoma is nag-increase ang kanyang intraocular pressure. Oo, na-pressure ang kanyang intraocular pressure. Tumaas. Di ba? Yan. Nagkaroon ka ng glaucoma. Now, ano yung macular degeneration? Yes? Ano ang macular degeneration? At ano po ang nangyari sa macular degeneration na yan? Yes? Ang macular degeneration, there is loss of central vision. Okay. Now, ang glaucoma, there is loss of peripheral vision. Okay, wait lang. Sa glaucoma, para kang kabayo. Ano yun? Ito lang. Hindi mo ito makikita. Okay. Ang sa macular degeneration, ito yung nakikita mo. Yung harap, hindi. Ang perspective niyan is may malaking bilog na itim. Sa harapan mo, malaking bilog na itim. Tapos, yung gilid ka lang nakikita. So, paano malaman that your patient has macular degeneration? There is what we call scanning of the environment. Ano scanning? Ang pasyente, bago maglakad, gumagano siya. Umiiling siya para makita niya kung ano ang meron sa harap. Umiiling siya. Kasi ito lang ang meron.
Yung central vision, wala. Wala siya makita dito. Ang nakita niya gilid. So, ang ginagawa ng patient, scanning na dahil karoon. Gumugan siya. Buka na. Okay. Anong retinal detachment? There is detachment of the retina. Di ba? O, ano ang mangyayari pag na-detach ang retina? Anong sign? Anong sign? There is what? Floaters. May floaters. Or, there is what? Halos. Okay. Or, yung tinatawag ng patient na I see flashes of lights. Ano yun? Yung bang nag-flicker, normally wala. Pero later on, bigla kang may parang akala mo may fireworks na puti. No? Walang sound. Sa mata mo lang gumagano. May retinal detachment kanyan. O, may floaters. Floaters yun. Okay. Now, or halos around light. Sa mga ilaw, may liwanag kang parang nasa ilaw. Isang pag-ilaw, may liwanag na ito talaga. Pag tingin mo, wala pa. Wala pa naman. So, wala ka pang retinal detachment. Ayun, ptosis. Ptosis is drooping of the eyelids. Drooping of your eyelids. Yun nakagano'n, no? May mga pasyente nakagano'n. Akala mo antok, pero drooping yung eyelids na ganyan. May, ka lang ba? Okay ako. Alam mo, 7 a.m. kakagising na nakagano'n. May drooping of the eyelids. Akala mo antok. No? Then, and diplopia is double vision. Oh, ano yung periorbital edema? O, ito yun ang periorbital. Tapos, namaga ito. O, pwede. Now, pag walang discoloration, periorbital edema. Pero what if sinuntok ka, black eye, or nag-periorbital ka po na may hematoma? Di ba? Okay. And, visual halos. Ano yung visual halos? Pag may nakita ka, parang bilog na puti sa mga nakikita mo sa paligid. That's a visual halo. Okay, buka na. So we're done with your eye abnormalities. Let's have the ears. Look. Mabilis mo. Wait. May timer talaga, no? Oh, ears. Okay? So we have... Okay, sige, basta mga two, Now, mga ears natin. Okay. Now, sa ears natin, we have the external or the outer, then we have the middle ear, and we have the inner ear. Now, ang external, yung makikita mo. Ang middle ear, yung hindi mo nakita hanggang sa tympanic membrane mo. And what is the color of your tympanic membrane? The color of the tympanic membrane must be what? Pinkish in color. Di ba? May pagka-pink na color. Hindi man sobra kasi kung red na yan ay inflammation. May pagka-pinkish in color lang siya. Okay. And then you have the inner ear. Ang inner ear, andun yung bones ng inner ear. Tinatawag silang the smallest bones in the body. The malleus, the incus, and the stapes. Diba? Okay. Now, ano nangyayari? Pag merong sound waves, ang sound waves that will be, maririnig, yung may sound waves na papunta sa tenga mo, tapos, ang mangyayari sa tympanic membrane mo, it will what? It will send po signal. Nag-vibrate. Pag nag-vibrate yan, it will hit the bones. Diba? Malleus, incus, stapes. And it will go to the cochlea. Sa cochlea, ito yung parang snail-like, this one. Oo. Diba? Ito dito, ito yung mga bones ng malleus, incus, anvil, the hammer, and ito. Maliit. Yan. No, ang maliit yan, di ba? Pero, pag may vibration yan, pak, pak, pak. Tapos, sa loob ng cochlea, mayroon kang fluid. Andun yung endolymphatic fluid. And then, andun yung kanyang hair-like structures. And it will pick up the signal. And it will go to your
Correct. Very good. Through your vestibulocochlear nerve. Cranial nerve. And then it will send signal to the brain and that will be interpreted by the brain. Di ba? Okay. Andun po yung ating interpretation sa utak. Okay, that's with our ears, di ba? Now, yung Weber's test natin, Weber's test is a test of lateralization, no? Lateralization. And this is with your what? Bone conduction. Bone conduction. Okay, Weber's test natin, bone conduction yan. Okay, bakit lateralization? Ito yon. Kasi you have the tuning fork, no? Then you strike the tuning fork, and then you place that one here. Okay, dito. And then, bakit lateralization? The patient now can feel the vibration. And it will go to the left ear and to the right ear. Tunga na. Diba? Okay, in Weber's test, the tuning fork is used to evaluate the bone conduction. Sinabi ko kanina. Okay, strike the tuning fork and then place the vibrating fork on the forehead. Now, anong result? Example, strike ka, pak! Naramdaman ng left ear, naramdaman ng right ear, at sabay silang nawala. Normal. Normal. Okay. What if the bone conduction is longer? Okay. Example, sa right ear. Right or left lateralization. Ang right ear, may narinig pa siya na vibration. May narinig pa siya vibration. May naramdaman pa siya vibration. Sa left ear, wala na. Ano ibig sabihin nun? May something sa right ear. Baka may ang cause ng ating ang cause ng ating Weber's test na mas mahaba siya sa isang ear is baka meron kang bony overgrowth. Saan yung mangyayari? Otosclerosis. O, diba? So, pag meron kang, sobrang haba dito, ito nawala na. Ay, there must be a bony overgrowth. Bakit? Bone conduction siya. So, dapat may tumubo na bone or bony overgrowth. May lumaki, may kumapal. Parang ganon. Ha? Okay. Now, conduct. Okay na. Okay na. Okay. Nagkakaintindihan. Yan. Then, also, yung isa is REN-I. That's not REN-A. That's REN-I test. Okay? The REN-I test natin is... Ha? Ang turo ko sa amin, REN lang. REN test. That's REN-I test. That's what REN-I test, no? Now, ang REN-I test po natin is with your air conduction. Okay, ano gagawin natin sa REN-I air conduction? Tuning fork, start the tuning fork, and ilapit mo lang. Dapat ba rin yung patient na hangin? Ano yun? Air conduction. Okay, sige, isa. Ganito yun. No? Okay, place first the tuning fork against your hand, and then to the patient's what? Lateral side. Now, you will assess also the mastoid process. Okay. Now, anong ibig sabihin nito? Tingnan mo yung result. The patient hears air conduction tone twice as longer as he hears the bone conduction. Normal. Mas mahaba ang air conduction kaysa sa bone conduction. Now, kung ang bone conduction is greater than air conduction, conductive hearing loss. Ang sensory hearing loss is what? Mahaba ang air conduction. Kuha. Now, ano ang pinagkaiba sa dalawa? Ang conductive hearing loss, okay, conductive hearing loss is reversible. Reversible yan. Ang sensory neural is irreversible. O ano yan? Pag nagkaroon ka ng conductive hearing loss, huwag ka mag-alala, magagawa ng paraan yan. Tatanggalin lang natin
kung ano ang sumobra na bony part, maging okay ka. Pero, pag sensory neural, this is with the cranial nerve. That's why, pag nasira ang cranial nerve, wala, sira na siya forever. Tapos, sabi agad, sir, anong use po ng hearing aid? Hearing aid will not make you hear sounds better. It will just simply amplify. Example, narinig mo, R. Sa atin, R. Pag narinig yung patient sa hearing aid, R. Pag sa atin, A. Sa kanya, i-amplify lang niya. Diba? Pero kung hindi sa same ang maririnig mo, dati na wala kang hearing aid. Diba yun? Okay. Now, conductive otosclerosis, there is bony overgrowth. Anong example sa sensory neural hearing loss? Sensory neural hearing loss. Ano? Sige, anong example sa sensory neural hearing loss? Ha? Ano? Sensory neural. Yung nagtatrabaho sa airport, sa ground, yung sa aeroplano, kung pa-take off, tapos wala silang, that's why lahat ng ground crew merong takip. Bakit? It will cause sensory neural. Ano ibig sabihin nun? Hala, sa airport pala. Hindi po. Binayos yung headset. Ano yun? Full volume ng headset. Constant or repetition of what? Of too loud or a noise. Sa full blast of 100% mo talaga headset. Parang dyan ka, naka-headset ka, full blast. Ako dito, narinig ko yung music na headset mo. Huwag kang masiyahan yan. Gawin mo yan after a year or 6 months. Hindi ka na makakarinig. Malaman mo yan. Bakit? Lalakas ang boses mo. Hindi naman ganyan yung boses na. Wala siya marinig. Kasi i-compensate mo sa boses mo. Hoy! Ba't ka ganyan? Ba't ka maninigaw? Hindi ako naninigaw. See? Pag yung bingi na yan, that is sensory neural, wala na yung lunas. So pag exposure to loud noise, exposure to loud noises. Okay. Paano ang correct use of the headset? Situate ka, may marinig ka ng environmental noise. Naka-headset ka, pero may narinig ka na, saan pa, nag-usap sila. Normal usap, alam mo, ganyan yan, narinig mo pa yan, okay pa yan. Yun yung normal dapat. And to be set, i-set mo sa 50. Now, kung yung 50 mo, now, percentage sa volume, hindi ka na nakarinig, but there must be something wrong. Sa 100, parang ang hina. Nako, there must be something wrong. That's why mas okay pa na magpa full blast ka ng volume sa cellphone na marinig mo lang siya. Kaysa naka-headset ka. Kasi talaga, diretso yun sa atin, panic membrane to your cochlear nerve. Magbago na kayo. Testing mo nga, hindi pa niya. Oo, ano yan? Akala mo normal lang. Pag nasira na yung sensory neural, it is a nerve, wala na yun. Lifetime yan. Oo, lifetime. Look! Hindi nyo sa inyo, mayos kayo ha? Hindi po. Exposure to loud noises. Airport, especially yung jumbo jet or mga airplane na nagtitake off. Yan. That's why meron kang ear protection. Okay? Next. Ear abnormalities. Ano yung ear abnormalities natin? Malapit na tayong matapos. No? Oo. 46 out of 49. Di ba? Otalgia. Ano yung otalgia? Yung nauutal. Hindi pa yun po. Otalgia. Ano yan? Ear pain. That's a medical term of the ear pain. What? Otalgia. Ano yung ear discharge? Yung ating luga. Luga. Diba? Makikita natin yan. Yung iba,
nagiging hardened na, nagiging earwax na lang. Pero yung iba talaga, grabe talaga ear discharge. No? Okay, now, how about otitis media? It is what? Inflammation. How about hearing loss? Ay, alam na, hearing loss. Oh, anong perforation? Perforation is butas, na butas ang tympanic membrane. There is a hole. Paano? Okay, sige, ikaw, kalkal ka ng kalkal sa tenga mo, na-prick mo yung tympanic membrane. Nag-perforate ang tympanic membrane. Anong gagawin? Bayaan mo lang yan, magsasarado din yan. Okay? Masakit talaga siya. Pero, magno-normalize ka. Ha? O, wag lang complete talaga, tearing talaga. May iba talaga complete. Especially yung, yung cotton buds. Isasaksak talaga. Isasaksak na isasaksak. Ang cotton buds gagamitin mo is, dito lang sa out and yung makikita mo lang. Pangkuha lang. Pero pag inner na, ay hindi pwede. Meron kang kutsarang maliit. Ano mo yung kutsarang maliit? No? Yeah, very good. Okay, next. We're done. Abdomen. Yes, abdomen na tayo. And we know what's in your abdomen, di ba? Yes, we have your IA PEPA, no? O IA PEPA P, no? Para ka lang. Ano yung IA PEPA? Inspection, auscultation, percussion, and palpation. Now, auscultation. Ang auscultation, marinig mo is what? Gurgling sounds. Gurgling. No? Now, percussion. Ang percussion sa abdomen, okay, is timpani. Wrong spelling, wrong. Timpani. Now, pag yan po ay nagdal, ba't ka dyan? Balik. Pag yan po ay nagdal, ang ibig sabihin, dal. Very good. There is what? An organ pag pinerkas mo. Example, abdomen. Wala sa organ dito. Kita ba na? Timpani yan. Pag dito yan, diba? Diba? Now, anong timpani? Parang bass drum. Diba? Anong dal? No? Now, ang dal pag saan may organ, like liver, it will cause dull sound. That's why, malalaman mo kung gaano kalaki yung atay mo by just percussing the borders of the liver. Then, lagyan mo ng indicator. Tapos, after that, i-connect mo yung that's more indicator. Hala, ganito pala kalaki yung atay ko. Di ba ginagawa natin yan? Yes, very good. Now, palpation. Bakit pinuli ang palpation? Ang palpation natin, ang sabi natin, may light palpation tayo at may deep palpation. Ang light palpation, okay, yung light palpation natin is only 0.5 inches ang depth. Kuha. Whereas pag deep, it is around 2 to 3 inches. Okay na. Pero bakit hinuli natin ang palpation? Because when we perform palpation, baka ma-move ang internal organs natin. Pag pinircatch mo, hindi na para siya for that organ. Okay? Yes. Okay. Kuha na tayo. Very good. Next. Okay. Ano ba yung mga quadrants niya and the organs? Ito yun. Now, we have the right upper, left upper, left lower, and the right lower. Now, in our right upper quadrant, okay, we have there the right lobe of the liver, gallbladder, pylorus. You know what pylorus, right? The last portion of the stomach. This one, no? This one is the stomach. Ito stomach to, di ba? This one is the stomach. Now, this one here is the pylorus na part. Ito, pylorus yan. Kuha. This one here is the atay. Atay. Liver. Kuha. Yes, okay. Kuha na. Ano pa? Duodenum. Ito yung duodenum. Now, ano naman ang left upper? Ang left upper is the left lobe. And then you have there the spleen. Okay. The stomach. Yan, stomach. Majority of it is in the left upper.
No? Then the body of the pancreas, and then the portions of your traverse, and descending colon. Kuha. Okay. Ang right lower is your appendix. This one. Here. Dito yung banda, sa may bandang ileocecal valve. Okay. And then the ascending colon, the big one. Ascending colon. Kuha. Now the left lower is the sigmoid colon. This one here. And then the descending colon. Kuha. Next. Kuha na. Okay, you review that one. And with the abdominal shape. In our abdominal shapes, di ba? Flat is normal. Okay. Rounded, okay, baka may mild obesity ka. Pwede. Okay. Hyperglycemic, diabetic, pwede magkaroon ng rounded abdomen. Okay. Scaphoid. Scaphoid, ano yun? Example, ako protuberant ako. Ang protuberant para kang buntis. Ang round, may konti ka lang na bell. Okay. Diba? Ang scaphoid is, pag umiga ka, parang malagyan ng tubig yung abdomen mo. That can be a sign of malnutrition. Yan. Or, payat ka lang talaga. Ako dati scaphoid. Hindi kayo makapaniwala, sobrang kong payat dati. As in. No. Ngayon, protuberant na, ano yun, malapit ka lang mga anak. No. Marami po yan. Talagang ikaw po ba ay high carb diet, yung grabe ka mag-rice, okay? We are talking about the lower abdomen, ha? Kasi pag sinabi mong upper abdomen, ito yung lumaki, this is a sign of liver problem. Oo, alcohol yan. Pag dito ang lumaki, brought about by alcohol. Pag dito yung laki, brought about by the carbohydrates. Magkaiba yun. Ito, bender to. Ito, alcoholic ka. Ha? Ano yan? Obese. Ay, baka talaga morbid obese, pwede yun. Yung sobra-sobra. Okay? Yan. Malaman mo yan, bakit pag ito lumobo, umiinom ka, ganun mo. Pag light palpation to deep palpation, then masakit. Liver problem. Uy! Oh my God. Kung hindi lang yung pag light palpation, gawin nyo nun lang, grabe na yung sakit. Pag deep, 2 to 3 inches yan, doon pala sumakit. Malamang na-stimulate. Normal yun. Ha? Pero hindi pwedeng everyday na masakit yan. Ha? Okay, last, abnormalities. Abnormalities sa'yo. Dysphagia, what is dysphagia? Difficulty, patapos na tayo, swallowing. Ano yung odynophagia? Painful. Yung isa nahirapan, yung isa masakit na paglunok. Ano yung anorexia? Loss of appetite. Nawalan ka na ng gana kumain. Ano yung emesis? Vomiting. Ano yung hematemesis? Hema. Blood in the vomitus. Ano yung hematochezia? Yes? Yes, what's hematochezia? Yes? There is fresh blood in the stool. Okay, fresh blood. How about melena? Bago ko makalimutan. Melena. Dark, tarry, stool. Yan. Yung bang akala mo, yung kanyang pupo is may halong dugo, pero yung dugo is what? Maitim na. Ika nga matagal na nagdurugo.
Oh, ang hematochezia, paglabas ng pupo, may fresh blood talaga. O magkaiba yun. Diba? Okay. So magkaiba naman yung emesis sa hematemesis. O, diba? Uy, mga terminologies lang to ha. Umayos kayo. Okay, we're done. Sabi ko, 2:30. Ang daming wala sa tinuro ko. Fine. Okay lang yan. At least, nadagdagan. Ang mahirap yan kung wala akong tinurong bago, walang kwenta to. Di ba parang, ay, madami pa kami natutunan doon. Hindi na lang kayo punta dito. Pero Okay? ang dami. Uy, ilang oras lang tayo ngayon? One hour and a half lang. Di ba? Okay. Ha? Ano? Okay, sige.